posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Kumusta po mga kapatid? Dito na naman tayo sa ating reaction video. Bigyan po natin ng komento ito pong video ni Senator Jinggoy Estrada, kung saan siya po ay naninindigan na hindi po siya pipirma doon sa inilakong resolusyon nila ni Senator Pangilinan. Ang sabi po niya, meron pong sa tingin niya ay nasa 90 to 20 po sila na malamang hindi po pipirma sa naturang resolusyon. Ito pong resolusyon na inilako po nila ni Senator Pangilinan ay meron na pong 4 na pumirma dito. Ito po ay si Senator Risa Hontiveros, siyempre. Ay talaga namang pipirma talaga yan dahil gustong-gusto niya na maalis itong si BP Sara sa listahan sa mga kandidato na tatakbo ngayong 2028, kung saan ay ito pong si Senator Risa Hontiveros ay nangangarap o nagbabalak din na maging presidente, kaya ito po ay nagpaplanong tatakbo ngayong 2028 presidential election. Kaya wala siyang ibang paraan para maalis si BP Sara Duterte sa listahan ng mga kandidato pagka-presidente nitong darating na 2028, kundi ang i-impeach si BP Sara. Kasi alam naman natin na ang isang impeachable official ay kung ma-impeach na ay hindi na po siya po pwedeng tumakbo o hahawak ng isang gobyerno na trabaho. Tama ba? Ayan, kaya yan na po ang isa sa paraan nila na ma-impeach si BP Sara, kasi yung lumabas na ruling ng Supreme Court ay sinasabi doon na unconstitutional po yung ay sinampang impeachment case laban kay BP Sara. At ang pangalawa pong pumirma dito, siyempre si Bam Aquino. Ito naman si Bam Aquino ay talagang dilawan yan, at alam naman natin na ang dilawan, galit na galit yan sa mga Duterte. At isa pa ang pumirma dito, itong si Tito Soto. Ewan ko ba to si Tito Soto. Talagang gustong-gusto niya na maalis ma-impeach si BP Sara. Di ba, lagi maraming mga lumalabas na mga komentaryo na hindi po siya abogado, at dapat igalang po kung ano yung mga sinasabi doon sa mga taga Supreme Court, mga Supreme Court justices, kasi sila po yung ang trabaho po nila ay tungkol po sa batas, so sila po ay bihasa tungkol doon sa batas. Kaya nga ang sabi ni Senate President natin na si Escudero, na kung hindi po natin susundin ang Supreme Court at siya po ay nanindigan na sundin kung ano yung sinasabi ng Supreme Court tungkol dito sa pagdeklara nila na unconstitutional po yung itong impeachment laban kay BP Sara. Ayaw niya na matawag tayo ng Banana Republic ng taga-ibang bansa. Kaya yun. At saka itong si Francis Pangilinan, ayan si Senator Pangilinan, ito po ay talagang ayaw rin yan sa mga Duterte. Ayan, pakinggan po natin itong video ni Senator Jinggoy Estrada. Ayan, Senator Jinggoy Estrada, pasok! Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Oh, di ba? Sa Supreme Court,
the Senate has no jurisdiction already. Dahil unconstitutional nga yung final ng House of Representatives. So, we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction anymore. Oo, pero nagsabi dito si Senator Jinggoy Estrada na itong lower house, nag-file sila ng anong tawag ba dyan? Tama ba ako? Motion for reconsideration. At kung ito pong motion nila ay mabaliktad po yung naunang pagdeklara ng Supreme Court na unconstitutional, sundin daw po nila kung ano yung magiging outcome dun sa MOR ng Congress. Ayan, at susunod po ating pakinggan po itong ating panoorin yung video ni Senate President Escudero. Tungkol pa rin to dun sa naturang deklarasyon ng Supreme Court na unconstitutional po nga yung impeachment laban kay BP Sara. Sinabi niya po dito na susundin po nila kung ano yung desisyon ng Supreme Court at ayaw niyang matawag ang Pilipinas na isang banana republic. Ayan, ito panoorin po natin itong video ni Senate President Escudero. Ayan, Senate President, pasok. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema? 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Sino kaya yun? No? Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Yan yung ECDC. Hindi po dapat. Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. Tama. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito.
Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Ito, alam na alam to ni Senate President Escudero kasi isa po siyang batikang abogado, di ba? Karamihan po sa mga sumasang-ayon dyan o hindi kumukontra dyan sa inilabas ng Korte Suprema itong tungkol dyan sa impeachment ni VP Sara. Karamihan po ang sumasang-ayon dyan mga abogado. Karamihan din po sa mga kumukontra dyan ay yung mga hindi abogado. Ayan, tama po yung napakinggan ko na isang abogado rin na kung ikaw ba ay may sakit, saan ka ba lalapit? Doon ba sa nagdoktor-doktoran lang or doon sa mismong doktor na talagang nanggagamot ng mga sakit? Kasi dito daw po sa mga kagaya niyan na mga abogado, siyempre kung may problema ka sa batas, siyempre sa abogado ka lumapit o doon ka kumukonsulta, hindi yung doon ka kumukonsulta sa mga abogaduhan lang, di ba? Ang hirap talaga. Kaya ito lang si dito sa Senado, ito lang si Senator Pangilinan ang abogado na talagang hindi sang-ayon doon sa sinabi ng Supreme Court. Ayan, tuloy po tayo. Pangalawa, tapusin ko lang. At pangalawa, sige, kaugnay tapusin mo sa lang. paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Ayan guys, yun po ang sinasabi ni Senate President Escudero at abangan po natin ngayong Miyerkules. Miyerkules ba? August 6. Kanila po itong pagbubutuhan at ayan, bakang mangyari dito magiging 24 ang resulta. Ayan, abangan po natin guys. Ayan, kita-kita po tayo ulit sa sunod natin na video at huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like po sa ating video at para po kayo ay maging updated po sa mga gagawin nating reaction video. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Bye-bye!